diwa ng Pasko ay hindi lamang tungkol sa mga regalo kundi sa pagmamahal at pagbabahagi. Sa Sapang Palay San Jose del Monte, Bulacan, ang isang maliit na simbahan ay ginagamit ang Kapaskuhan upang makapaghatid ng pag-asa at kasiyahan sa mga pangkaraniwang pamilya. Sa loob ng 6 na taon, ang Jesus for All Church ay ipinagpapatuloy ang kanilang taunang gift-giving activity para sa mga batang kapuspalad. Tunghayan natin ang kanilang nakakaantig na kwento kasama si Heidi Lacambra. Ang diwa ng Pasko ay hindi lamang tungkol sa mga handog, kundi sa pagmamahal at kabutihang loob. Sa Sapang Palay, San Jose del Monte, Bulacan, isang taunang tradisyon ng pagbibigay ang isinasagawa ng Jesus for All Church. Sa loob ng 16 na taon, ang mga batang kapos sa buhay ay natutulungan ng simbahan sa pamamagitan ng kanilang taunang gift-giving activity. Ngunit bukod sa mga handog, ang mensahe ng pagmamahal at pagbabahagi ang nagbibigay kulay sa kaganapang ito. Ako po si Jessica Borella Soriano. Ako po ang senior pastor ng Jesus for All Church in Sapang Palay, San Jose del Monte, Bulacan. And ngayon po ay kami po ay nagka-conduct ng yearly gift giving sa mga kids doon sa area po. Ito po ay ginawa na po namin for almost 16 years. And yung pong area ng Sapang Palay is a resettlement area po. So ang mga bata doon ay usually po ang family nila is talagang hand to mouth lang yung kanilang mga pinagkakakitaan. So hindi naman lahat talaga ay biniyayaan na magkaroon ng pang extra na pang Christmas. So doon po nag-start talaga lahat. Siguro po mga I think mga 20 or 30 kids. And then, ang talagang pinamimigay namin nung unang-una is mga used toys and mga clothes. And then, sinasamahan na lang namin ng mga candies, mga chocolates, ganun. And meron na rin pong pang family, yung pang Noche Buena package. Kasama na doon yung families ng mga kids. Let's say kung mga 15 or 20 families sila belong. So yun po. And then, nagre-reach out na rin po kami sa labas ng church. So yung mga alam namin po na mga indigent or yung mga nangangailangan, talagang yun po yung mga binibigyan namin. Para kay Jessica, hindi madali ang magpatuloy ng proyektong ito. Mula sa pagiging personal na proyekto, tinutulungan siya ngayon ng mga kaibigan at pamilya upang mapalago ito. Nung una po talaga, ako lang, parang sarili ko lang na sino-shoulder lahat. Parang pinaghahandaan ko talaga. And then, eventually, may mga kaibigan, family, yung nagbibigay na sila. Kasi parang alam na nila na mayroong gift giving every December. So, may mga tao na tumutulong. And one time, meron ding parang sa ibang church, sila din yung nag-sustain noong mga pang-gift yung pinamigay namin na mga gifts sa mga families at sa mga childrens. Paglipas ng 16 na taon, marami sa mga batang unang nakatanggap ng mga regalo ang ngayon ay may mga natapos na sa pag-aaral at matagumpay na trabaho. Ang ilan pa nga sa kanila ay tumutulong pabalik sa simbahan. Yung nakakatuwa doon, parang pay it forward eh. Yung mga bata noon, marami na sa kanila, talagang nakatapos na rin sila. May mga teachers na kami, may mga parang mga accountant.
And ngayon, sila naman yung tumutulong din. So, mas less na yung burden sa akin, ano. May mga, nandyan na yung help nila, no. Ang lagi ko namang sinasabi sa kanila, hindi naman sila sa akin talaga may parang utang o ano, no. Kundi, yun talaga is para i-share din nila sa iba. Ang inspirasyon ni Jessica para sa gift-giving na ito ay mula sa kanyang karanasan sa isang hospital foundation na tumutulong sa mga batang may leukemia. Doon, nakita niyang ang mga simpleng bagay ay may malaking epekto sa buhay ng iba. Gayunpaman, 1 taon na ang nakalipas nang siya mismo ay diagnosed na may colon cancer stage 3. Nag-work po ako sa isang hospital-based na ito po ay sa mga leukemic children's, and volunteer po ako doon nung una, and then na-adapt po ako ng isang hematologist. So nag-work po ako sa kanya for almost 20 years. So, and doon kayo na-expose sa mga activities? Yes, doon na nag-start na nagsimula na yun, ma-expose nga ako sa mga ganong bagay. And until now, talagang, kumbaga, dala-dala ko talaga yun. Ako po ay isang cancer patient. Diagnosed po ako last year ng sa colon cancer stage 3, and nag-undergo po ako ng chemotherapy. And praise God po, no. Ito talaga yung grace ni Lord na ibinigay po na na-receive ko ngayong Christmas, ano, ay yung ako po ay i-declare na cancer-free. So, yun po lahat ay dahil sa ating Panginoon. Ayon kay Jessica, karamihan sa mga tao sa Sapang Palay ay nagtatrabaho sa mababang sahod tulad ng mga construction workers at mga labandera. Dahil dito, ang Pasko ay madalas na dumaan ng tahimik at walang kasiyahan sa mga pamilya. Kaya't malaking bagay ang mga simpleng handog mula sa simbahan. Ngunit para kay Jessica, ang tunay na diwa ng Pasko ay hindi nasusukat sa mga material na bagay. Ang pinakamahalagang regalo ay ang pagmamahal ng Diyos, at ito ang nais nilang maiparating sa lahat. Siguro kasi hindi lang talaga doon sa gift, yun nga yung kung paano namin ma-share si Jesus sa kanila. Sa kabila ng pagiging maliit na komodidad ng simbahan, malaki naman ang kanilang pananampalataya at buo ang kanilang hangarin na magbigay sa mga nangangailangan. Hindi lang sa kanilang mga miyembro, kundi pati na rin sa mga hindi nila kakilala. Sa darating na mga taon, umaasa si Jessica na magpatuloy ang tradisyong ito at mas marami pang kabataan na ang magiging bahagi ng pagbibigay at paglilingkod. Siguro po sa akin hanggat kaya ko no. And pinapasa ko na rin naman sa iba, no. Like sa mga youth namin sa church. Some of them, talagang yung initiative nakikita ko naman na excited din sila. Ayun, thankful ako doon sa mga nag-sponsor. Marami, hindi lang kami, kundi marami rin pong nag-response doon sa mga aming panawagan, sa aming mga kahilingan doon sa mga bata. No? And siguro, no, dahil Christmas naman talaga, no. Sabi ko nga, Christmas is all about giving. Kaya mas madali, no, para sa kanila na magbigay. So mas masaya po, sa tingin ko mas masaya yung ngayong gift giving na aming pong dinaos. Sa huli, ang mensahe ni Jessica ay simple ngunit makapangyarihan. Ang Pasko ay tungkol sa pagbibigay, ngunit higit sa lahat, tungkol sa pagmamahal. Unang-una talaga, Christmas is about Jesus, no? So hindi ito tungkol sa gift na marireceive nyo. Ang pinaka-importanting gift na marireceive natin this Christmas is
yung maalala natin na ang Panginoon more than 2,000 years ago ay ibinigay yung kanyang, ang Diyos natin, binigay yung kanyang bugtong na anak na upang lahat tayo talaga ay maligtas. So, yung message na yun is about yung love of our Father, no? Imagine na kaisa-isa niyang anak si Jesus, pero hindi siya nag-atubili na i-share sa buong mundo, no? Para lang talaga maligtas tayong lahat. At yun yung message ng Christmas na talagang it's about giving and it's about love. Para sa PNA Headlines, ako si Heidi Lacambra. Ngayong bisperas ng Pasko, buhay na buhay ang diwa ng pagmamahalan at pagbibigayan sa bawat sulok ng bansa. Sama-samang ipinagdiriwang ng mga Pilipino ang tunay na kahulugan ng Kapaskuhan, pagkakaisa, pananampalataya at pag-asa. Ano nga ba ang bumubuo ng pag-asa ng ating mga kababayan? Ang detalye mula kay Angela Garcia. Sa kabila ng mga hamon ng kasalukuyang panahon, lumalabas sa isang survey na nananatili ang matibay na pag-asa ng maraming Pilipino na giginhawa ang kanilang buhay sa susunod na taon. Base sa pinakahuling survey ng social weather stations mula September 14 hanggang 23, 47% ng mga Pilipino ang naniniwalang giginhawa ang kanilang buhay sa susunod na 12 buwan. Bahagyang mas mataas ito kumpara sa 46% noong Hunyo. Ayon sa SWS, nakapagtala ng plus 42 na net personal optimism ang survey, isang puntos na mas mataas kaysa noong Hunyo. Sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., ang net optimism score ay tumaas mula plus 37 noong Marso hanggang plus 44 noong Disyembre ng nakaraang taon. Malayo na ang iniangat nito mula sa pinakamababang minus 19 noong kasagsagan ng pandemya. Isa sa mga naniniwalang mas gaganda ang kinabukasan ay si Joderick Velasco, isang 38 anyos na vendor. Naniniwala po ako na mas maganda ang buhay ko sa sunod na taon kaysa ngayon. Dahil, kumbaga, mas mahirap yung buhay ngayon kaysa yung siguro mas makakapag-adjust yung sistema ko na pamumuhay kaysa ngayon. Dahil mas basta sanay ako sa susunod na taon kung ano yung dapat kong gawin sa hanap buhay ko. Mas magiging practical ako, mas makakaipon ako kung mas pag-iisipan ko yung paano makaipon sa sunod na taon. Para kay Grace, isang 19 na taong gulang na estudyante, ang kanyang pananaw sa sarili ang nagbibigay sa kanya ng pag-asa. As of now naman po, binabago ko na po yung mga konting mga flaws po na alam ko pong may mali po sa akin. Binabago ko naman po siya kahit paunti-unti, kaya feeling ko po next year naman po mas magiging maayos. Ano po, pinaka-thankful po ako sobra is yung masusurvive ko po yung 2024 po na maayos. Tapos may mga friends po ako na tumutulong din po. Subalit hindi lahat ay tiyak na maginhawa ang darating na taon dahil may mga tulad ni Rosanto Ato, isang driver na nagsasabing mahalaga ang pagiging masinop at maingat dahil sa taas ng mga bilihin. Sa tingin ko po, pwede pero depende. Kasi sa pamumuno natin ngayon, doon tayo magbabase kung paano nila dadalhin yung pamamalakad ng ating bansa. Kung paano nila i-handle yung katungkulan nila. Pero aasa pa rin tayo mga Pilipino na magiging maayos at maging mapayapa at mapabuti ang mga taong mamamayan. Para naman kay Tina at June, ang mahalaga ay ang pagiging positibo kasama ang pamilya. Dapat kasi maging positive tayo And pray lang tayo kay God kasi wala namang lahat naman malalagpasan natin. Kung tayong mga Pilipino is pagtutulungan at saka let God do everything, magiging positive at maginhawa yung Pasko natin. Even the next year pa, hindi naman kailangan maging magarbo. As long as magkakasama yung family namin,
na yung love namin sa bawat isa nandoon, yung support namin sa bawat isa, mas masaya pa doon kaysa sa material na bagay yung uunahin natin. Sa tingin ko po, next year maginhawa. Depende naman kasi tao, pero sa akin nakikita ko next year mas maginhawa. Simple lang, basta may konting budget, masaya ang pamilya, sama-sama, magsimba, that's all. Enough na yon. Pero kung may extra pera, mas masaya kasi may makapag-spend kami sa iba pang namin gustong gawin. Ang mensahe ng Pasko ay higit pa sa material na bagay o magarbong selebrasyon. Ito ay tungkol sa pagmamahalan, pasasalamat at pananampalataya sa Diyos. At sa ngalan ng bawat Pilipino, maligayang Pasko at manigong bagong taon. At sama-sama nating harapin ang bagong taon ng puno ng pag-asa at pananampalataya. Para sa PNA Headlines, ako si Angela Garcia. At yan po ang mga kwento ng pag-asa at pagmamahal na hatid ng PNA Headlines ngayong Pasko. Patuloy po nating ipagdiwang ang tunay na diwa ng Kapaskuhan, ang pagbibigay, pagmamahal at pagkakaisa. Mula po sa amin dito sa PNA, maligayang Pasko at manigong bagong taon sa inyong lahat. Para sa iba pa mga balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming webpage pna.gov.ph o ang aming Facebook at X account na Philippine News Agency. Ipinapalabas din ang PNA Headlines sa Facebook page ng serbisyo. Mapapanood din ang PNA Headlines sa pamamagitan ng link sa website ng News and Information Bureau, sa ilalim ng PNA News at sa YouTube account ng Philippine News Agency. Ako po si Wilnard Basilonia. Ito ang PNA Headlines na gati ng mga balitang nagbubuklod sa bagong Pilipinas.